napakarami ng taong nakakasalamuha mo sa iyong paglalakbay sa buhay, paano mo masasabi kung sino sa kanila ang nasaktan o nasasaktan ng dahil sa pag-ibig? Na sa tipong sa bawat ngiti ay nagtatago ang malungkot na puso. Ang bawat tawa ay may tinatagong mapait na nakaraan. Siguro halos lahat sa atin ay nasaktan na at sumusubok na makalimot, tulad ko. At sa bawat pagkakataong nasasaktan ako, isa lang ang epektibong paulit-ulit kong ginagawa para makalimot, ang mag-travel. Kaya samahan niyo ako, mag-move on tayo sa pamamagitan ng paglilibot sa buong Pilipinas dito sa pinakabagong travel show na may hugot na magdadala ng ngiti sa ating mga labi. Hayaan niyong takamin ko kayo sa iba't ibang masasarap na pagkain na ating titikman. Pagpawisan sa mga exciting na activities na ating gagawin at magsaya kasama ang totoong forever natin, ang ating friends. Kaya nga, let's move on together. Sa istorya na tumatakbo sa aking isipan, ikaw ay nariyan at kasama mo akong nangangarap na balang araw ay nasaan ka? Sabi mo ay di ka bibitiw, pero nasaan na? Dito sa istorya. At dito sa ating Manila Escapade, kasama ko ang mga kaibigan kong to the rescue na sila Jade and Carl. Oh, Anzo! Anong ginagawa mo? Nag-workout ka mag-isa? Well, Carl, Jade, tara, workout tayo, CrossFit! Tara! So ito yung pinaka-warm up ng CrossFit training natin today. We are to run on this streets of the fort. Una nating susubukan ng exercise na totoong makakatulong para maging healthier tayo. Ito ang CrossFit. CrossFit is divided into three different pillars. So I'd call that constantly varied, functional movements executed in high intensity. CrossFit is for anyone, and I could say everyone also, simply because the movements are scalable. You can come in the gym, and the first question that we will ask you is what are your injuries and what are your goals? Just so we know how to cater to your certain type of workout and for your body type also. Sa CrossFit, you get to work out with other people. Kaya mas motivated ka na gawin ang mga routines kahit medyo... Actually, yung lahat ng mga yon, warm up pa lang talaga, believe it or not. Nakita mo, yung mga classmates ko, so parang yung isang braso, parang pantatluhan yung mga braso nila. So anyway, I'm proud of myself kasi I was able to keep up. Kahit sino ay pwedeng mag-CrossFit. Hindi lamang physical benefits ang makukuha mo dito. Overhead ba? Yan. Keep it there. It doesn't only sharpen your competitive side, meaning it's not you against someone, it's more of you against yourself. And what's nice also is that some of the workouts are encouraged to be done in teams, in groups of 2, in groups of 3, and then you help each other out finish the workout. So it's a shared suffering for all. For your shoulders. Remember, you know what they say, no pain, no gain. And it hurt. So I guess it's working. And nararamdaman ko yung heartbeat ko talagang parang 3 times faster. And I guess it's good for your blood circulation, for the heart, for your overall well-being. And most especially, to your mind. Pagkatapos ng nakakapagod pero masayang workout sa Central Ground with Coach Chino,
Dumiretso naman ako sa Third Eye Wellness. This is for my emotional, spiritual health and well-being. The Third Eye Wellness is a mind-body energy center. It's a healing, health, and wellness center. The center was created as a space, a safe haven for people who are interested in spirituality, in wellness, and about living a healthy lifestyle. Dito sa Third Eye, nalaman ko kung aling bahagi ng aking buhay ang nangangailangan na pansin. So let's start with your root chakra, okay? Your root chakra is about grounding, survival. So if a person's root chakra is going clockwise, like yours is, it means all your needs are taken care of. So I can see that you have a strong faith and connection with God. So are you very, very religious? Or do you really believe in God? I don't think I can say that I'm religious. I'm more spiritual. Spiritual, yeah. So the crown chakra was going clockwise, which tells me that your connection to the Creator, what you believe in, is very strong and it's really supporting you in your life. All right. At para daw mas makilala mo ang iyong sarili, dapat malaman mo kung sino ka sa iyong past life. Kaya naman sa tulong ni Sanaya, ginawa namin ang past life regression. 1, 2, 3. The door opens in your mind. Who walks in? Is it a man or a woman, boy or girl? First thought. Whatever comes to your mind. A boy. Okay. How old is this boy? Young? Older? Around what age do you think he is? Too young for me. Too young for you? Okay. So maybe 7, 8? Or younger? I'm guessing maybe 9. 9? Okay. So does this boy have a name? Sa prosesong ito, dinala ko ng aking kaisipan sa nakaraan. Mismong nakita ko ang aking sarili bilang isang bata na may kakaibang headdress at hindi nagsasalita. Kalagitnaan ng aking session, hindi ko naiwasang maluha. Honestly, at first parang medyo doubtful ako. Pero the moment na nag-snap na yung finger ni Shania, parang nirelinquish ko talaga yung lahat ng guards ko. Kasi I wanted it to work. It told me na parang, it made me realize na it's okay to be alone. Sumunod naman namin ginawa ang Theta Healing, kung saan sinubukan ni Sanaya na alamin at ma-manifest kung ano ang nasa isip at puso ko. Ito daw ang paraan upang lalo kong makilala ang aking tunay na sarili at matulungan akong harapin ang mga bagay na gumugulo sa aking kasalukuyang buhay. Enzo, who told you you're not good enough? Nobody actually told me directly, but most times I could see it through people's eyes. Okay. For the first time, parang nakapag-release ako ng parang sama ng loob ko. Sama ng loob na parang itong bad energy na to na kinikimkim ko since I was a kid. And parang I feel lighter, so I guess parang medyo nawala siya. And definitely, magpupunta pa ulit ako dito for another session, and another session, and another session. Bago tayo mag-travel sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas, syempre dapat ready tayo with our good looks, di ba? Kaya bibisitahin natin ang Hector Salon dito sa Timog, Quezon City. Ikaw, anong papagawa mo? Ako siguro konting trim at saka hairstyle. Oo nga, kailangan mo na. Ikaw? So ako baka trim din. Wala namang ganong gaan sa buko. Then color. Nag-iisip? Okay. Ako kasi, parang may problema ako since high school. Kailangan kong magpa-dye ng hair and konting trimming na din. So, guys, get ready dahil paglabas namin dito, we are going to be Hectorized. So, tara! Ang concept nito is to be unique, to be Hectorized, look great and feel great. So, katatapos lang ng hair trim ko. And then, magpapa-retouch ako ng hair dye dito sa my roots para magmukhang healthy yung hair. So, yeah.
So now we have been hectorized. So kamusta guys yung mga how do you feel? Ngayon, sobrang feeling ko ay Ano? confident and fresh ako ngayon. Ikaw? Fresh na fresh. Like 19 years old. Okay. Ako sobrang delighted. Parang total body relaxation siya. Well, anyway, ngayon ready na tayo mag-travel sa buong Pilipinas. So, let's go! Nasaan na sa istorya? Simula na ang laban para sa bayan. Magpapasiklab ang Alab Pilipinas. Laban sa Singapore Slingers sa ABL. November 27, Sunday, 8 p.m. sa SNA. Magandang umaga, narito na ang mga fast break na balita sa oras na ito. Patay ang 6 na magkakaibigan matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunmen na hinihinalang drug den sa Pinagbuhatan, Pasig. Hirap kilalanin ng mga salirin dahil bukod sa madilim, walang CCTV sa barangay. Natagpuan sa crime scene ang ilang sachet ng hinihinalang sabu at mga baso ng bala. Ayon kay Flor Olanday na Pasig Security Unit Patroller ng barangay, ginagawang drug den ang bahay at palagi nilang nasisita ang mga pumapasok sa loob. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa kaso. Update naman po tayo sa bagyong Marce. Napanatili ng bagyo ang lakas habang nasa West Philippine Sea. Sa update ng Pag-asa, namataan ng bagyo sa layong 125 km sa hilagang kanluran ng Coron, Palawan. May taglay itong hanging nasa 65 km per hour malapit sa gitna at pabugso-bugsong hanging nasa 100 km per hour. Kumikilos ang bagyo sa direksyong hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Bukas inaasahang nasa 335 km sa kanluran ng Iba, Zambales ang bagyo at nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes. Wala nang nakataas na public storm signal pero asahan pa rin ang katamtaman hanggang paminsan-minsang malakas na pag-ulan sa Mimaropa, Bicol at mga lalawigan ng Quezon at Aurora. Asahan din ang maulap na papawirin na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas at maging bahagyang maulap hanggang maulap naman na may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorm sa Mindanao. Sa Capiz, nararamdaman pa rin ang hagupit ng bagyong Marce. Hindi madaanan ang Mait Bridge sa bayan ng Dumalag dahil sa pagtaas ng tubig. Stranded tuloy ang ilang sasakyan pero unti-unti nang bumaba ang baha sa higit 10 barangay. Nagsiuwian na rin ang ilang evacuees. Maulan po mga kapamilya at para sa mga kapamilya natin na papasok pa lang ng trabaho, narito ang lagay ng trapiko sa ilang piling lansangan sa Metro Manila. Sa mga dadaan po sa EDSA Magallanes, narito po nakikita ninyo sa kaliwang bahagi ng inyong screen ay ito yung southbound o papuntang Pasay. At nasa kanan naman, nagkakaroon po ng konting build-up sa ngayon. Ito nga northbound o patungo sa Quezon City at sa Makati. Samantala sa EDSA Ortigas Flyover, hanggang sa mga oras na ito mga kapamilya, ay nananatili po na light to moderate ang lagay ng trapiko dyan. At yan ang mga fast break na balita sa oras na ito. Ako po si Francis Polbe. Magandang umaga. Nasaan na sa istorya? Sa bawat travel na ating gagawin, magmimistulang mga foodies tayo. Hindi mawawala ang masasarap na pagkain. Kaya naman, in-experience namin ang ilan sa pinaka-pinag-uusapang restaurants sa Metro Manila. We opened our doors here in the Philippines last February of this year. So we offer premium steaks, premium dry aged steaks to all our customers out there. Adventurous na ngayon ng mga Pilipino and they want to try different restaurants na international din talaga. Nandito tayo ngayon sa kitchen ng Wolfgang Steakhouse at syempre excited na tayong lahat na mabusog ng super special na steak dito sa restaurant na to. But bago yan, syempre kakapanamayin muna natin ang this gentleman right here, si Chef Chris Oronce, sir. Hello. So, of course, yung Wolfgang Steakhouse, sikat na sikat yan na restaurant sa New York, right? Yes, And of exactly. course, lahat tayo mag-agree na yung taste ng mga Pilipino, very, kumbaga parang... Distinct. Oh, yes, you're right. So how do you cultivate yung New York style or approach ng pagluto ng mga steak sa panlasa ng mga Pinoy?
first, yung panlasa, we stick to the New York style. We don't adhere to any kind of a culture. So, ang dinadala namin yung culture ng New York to every place that we go. So kumbaga parang ultimate New York style steak Exactly, ang exactly. pinapa-experience natin sa mga customers. Ano yung special dito sa steak na to? Aside from it being like parang authentic New York style na steak siya. Yeah, our steaks are dry aged. And we cook our steaks perfectly. And our steaks are all prime, the best of the best. So, and our steaks are flown in. You don't buy it locally. Oh. They're flown in via airplane, of course. Hindi na ako makaantay na matikman ang pinakamalaki at pinaka-yummy-licious na steak ng Wolfgang, kaya naman, iserve na yan. So guys, napansin nyo ba, pagpasok natin dito sa Wolfgang Steakhouse, ang ganda ng ambience niya, di ba? So talagang parang, I think, perfect siya kapag mayroon kang ka-date or siguro magpo-propose ka. Pero di naman sama, syempre magkakasama tayo. Okay? So I can't wait for our steak to arrive. At eto na siya. Wow! Alright! And of course, the best way to eat this one is with their signature sauce. Perfect dito sa ibang mga sa ibang mga ulam. Alright, so let's try it. #hugot, dito na buo ang konsepto ng unique na cafe na to na ngayon ay sikat na sikat lalo na sa mga kabataan. Hi kuya, isang order nga ng paasa, isang two-timer, tsaka isang pa-full. Okay po. Nakuha mo ba yan kuya? Nakuha po. Okay. Alam mo bros, sobrang usong-uso talaga yung mga hugot-hugot na yan. Ikaw may hugot ka ba? Oo naman, meron. Ako? Well, ako, Ikaw? mas gusto ko yung stick to one kasi ayoko ng third party na coffee. Okay. Kaya nandito tayo ngayon sa Hugot Cafe sa Tondo, Manila. We didn't really expect na magiging ganun yung environment. It was developed along the way. Kasi noong una, sabi namin, simpleng coffee shop lang. From then on, yun nga, pinangalanan namin yung hugot menu namin sa mga hugot din. Ordered for stick to one. Pwedeng sabihin sa atin ng barista natin na anong pumipigil sa'yo para mahalin ako, nagpapaka-stick to one naman ako sa'yo. So yung ganung bagay, yun yung selling point namin dito sa Hugot Cafe. Mga best, isa-isa tayo Ano yung mga drinks nyo? Mocha, yung paasa. Okay, ito. Strawberry bento. Sa'yo? Walang tayo. Ano? Walang tayo. Walang tayo, pareho kayo. Anong story dito behind sa... Ano ulit? Friendzone. Friendzone, ayan. Sobrang ang daming makaka-relate dito ngayon. Katulad mo. Ikaw. Parang, Bakit? pari kasi nasa friendzone, gano'n. Ano ba pag sinabi bang friendzone, ano bang ibig sabihin yan? Parang friends lang kayo, gano'n. So kumbaga, Walang pag-asa. meron isang guy, tapos sweet siya sa'yo. So yung message na yun, parang in return, sweet ka din sa kanya, tapos biglang Pinaasa ka lang niya, pinapol ka lang niya. ayop. Anong lasa na itong drink na to? Amazing. Amazing! Amazing. Amazing! Alam mo yung tipong gusto mong isigaw na mahal na mamo siya, pero wala siyang paki sa'yo dahil wala talagang kayo. Best friend lang talaga ang tingin niya sa'yo. Matapos nating i-enjoy ang masasarap na food at drinks dito sa Hugot Cafe, pwede tayong mag-iwan ng pinakamatinik nating hugot lines katulad nito. As an important part of our Manila episode, itatry ko ngayon ang usong-usong ginagawa ng mga taong gustong mag-relax pero tinatamad na lumabas ng Metro Manila. Ito ay ang tinatawag na staycation at isa sa pinaka-the best na hotels na nag-o-offer ng ganitong service
ay ang Marco Polo Hotel, Ortigas, Manila. So, samahan niyo ako mag-check-in. Isang buong gabi tayo mag-i-stay dito sa Marco Polo, Ortigas, Manila. Señorito Modon. Sobrang delightfully relaxing ang staycation dito sa Marco Polo, Ortigas. At ngayon, I feel really lucky dahil nandito ako sa kanilang Flow Spa para ma-experience sa kanilang combination massage na Shiatsu and Swedish. And I'm really excited. Come with. Pagkatapos ng pampering massage from Flow Spa, it's now time to eat. At dito sa Cucina, tiyak na matatakam ka sa dami ng food choices. Kaya naman hindi ko pinalampas ang pagkakataon na i-enjoy ang kanilang buffet with matching kwentuhan pa with their newest chef, Chef Giuseppe. I just make something, okay, Italian, but what the Filipino like. Ah, so you We call cultivate it to the taste Italian of the Filipino porchetta. Yeah, taste. of course. Ah, alright. Di ka lang mabubusog sa mga pagkain dito. Mamamangha ka din sa kanilang interactive kitchen kung saan makikita mo mismo ang mga taong naghahanda ng kanilang mga malinamnam na pagkain sa kanilang buffet. Marco Polo Hotel, Ortigas, Manila. Siyempre, dederecho ako sa buffet. Dederecho ako sa newest addition ni Chef Giuseppe. Ito ang this one. It looks like lechon de leche, you know. Pero ang tawag dito is Italian porchetta. Porchetta for pork. And of course, nandito tayo sa pinaka-exciting part ng Manila episode natin, ang pagkain! At dito pa rin sa ating staycation, hindi na natin kailangan pang lumabas ng hotel para ma-enjoy ang nightlife. Andito tayo ngayon sa 45th floor ng Marco Polo Hotel, Ortigas, Manila. You can enjoy your drinks with this view. Firecracker. Wow! Fire! Yung smoky aroma niya, parang nagbibigay siya ng ibang flavor dun sa drink. It's really exciting. Totoong nag-enjoy ako dito sa aking staycation sa Marco Polo, Ortigas, Manila. Pero before ako mag-check out, isang masarap na breakfast muna ang aking na-experience. This Saturday on SNA. This is Valkyrie Parks playing for your Ala Filipinas. Catch the new season of the ABL here on SNA. Sa istorya. Sa ating Manila episode, hindi natin papalampasin ang ilan sa mga trending na gimikan within the metro. The concept, you can see, this is just your second home. Yun yung lagi namin sinasabi. Dito, in-offer namin, of course, yung mga well-known Filipino comfort food. Like the bagnet breakfast, we have the tapa here, with a Western touch. It's Filipino comfort food. It's like marrying Filipino and Western food together. And we have also Pinoy steak and egg. We have the brown rice champurrado. Ito yung bar na gusto mong kumain dito.
gusto mong malasing dito. Actually, kung pwede ka matulog dito, matutulog ka dito. Like, that's actually the feel na gusto namin ibigay sa mga customers namin. So, it's a weekend pero bago tayo lumabas to a club, magpakabusog muna tayo with these mouth-watering dishes orchestrated by Master Chef himself, Mr. Francis Tolentino. Alright! And of course, perfect partner ng mga dishes na to are these healthy fruit juices, right? Cheers! Cheers for the weekend, guys! Have my water. And when the DJ starts spinning, simula na ng party time. Tonight, we are going to dance the weekend away with food and drinks dito sa pinaka-exciting na Gimigan Center sa The Fort, Valkyrie, Palace Pool Club at Revel. So come on and party with me. And to start our night with a bang, nandito tayo ngayon with our cocktail bartender, si Sir Jerry, para magbigay sa atin ng tatlong exciting samples ng drinks. Right, sir? Right. Alright, thank you, Sir Jerry. Cheers! Cheers, Let's guys. party our first. Woohoo! And of course, for those of you who want to get drunk, drink responsibly, drink moderately, and of course, do not drink and drive. Right? Right. Boom! Binisita namin ang Valkyrie na nagse-celebrate ng kanilang Good Vibe 2nd year anniversary. Dito, madalas na makikita ang mga sikat na personalities at coolest people, all having the best times. We wanted to have the whole spectrum for a nightlife destination in the Philippines. That's why we built Valkyrie, Pool Club, and Revel so that we could offer the whole spectrum of the entertainment for nightlife destination. Isa sa aking favorite na travel destinations ang Palawan. Kaya sa bawat episode ng Lost Boy Adventures, itatag ko kayo sa isang parte nito na mahalagang bahagi ng aking buhay. Ito ang Rio Tuba sa Bataraza, Palawan. Tunay na walang forever. Ito ang paniniwala ng mga kaibigan natin sa Gawad Kalinga Village dito sa Rio Tuba. Dahil hindi naging forever ang kawalan nila ng maayos na tirahan. Sa tulong ng mga taong may totoong malasakit sa kapwa, natupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ako po ay isang beneficiary ng Gawad Kalinga. Ngayon po ang aking pong katayuan ay mas napapabuti pa po kaysa po nung dati. Kaya maraming salamat po. Pero hindi instant ang daan patungo sa kanilang disenteng tahanan. Nagbuhat po ako ng isang balding may lamang simento, which is na-mix na po doon syempre yung graba. So, binubuhos po namin yan sa bawat bahay. Kami po talaga mismo kasi kapag hindi po kami naka-consume ng 1,000 hours, so hindi po talaga kami makaka-avail. Tunay nga na mas masarap i-enjoy ang totoong pinagpaguran. Sa ngayon ay matiwasay ang buhay ni Jennifer at ng kanyang pamilya, maging ang kanilang mga kapitbahay sa kanilang komunidad. Karamihan nga sa kanila ay may desenteng trabaho pa sa Rio Tuba Nickel na pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao dito sa Bataraza, Palawan. Nung nalipat po kami dito, nagkaroon po ako ng opportunity na ako po ay isang civil teacher ng Gawad Kalinga. Tapos ang aking pong anak ay at the same time nag-aaral din po at tuloy-tuloy po ang trabaho ng aking mister. Tunay ngang walang forever, pero believe na may happily ever after. Gaya na lang ng matamis na karanasan na ito ni na Jennifer at ng iba pang mga tao sa Rio Tuba. Broken-hearted, kailangan namang move on. At para posible, we have to give ourselves a chance. Meron pa din tao na magmamahal sa atin. Know your worth. And we deserve to love and be loved in return. Tara, move on tayo. Together.
Next week on Lost Boy Adventures. Samahan niyo akong i-explore ang El Nido, Palawan. Uy, medyo malalim siya. Patay na naman to eh. Di ba ito buntis? Sure ka dyan na Ile Cave. Ito ang itsura ng harap ng papasukin natin na cave. All these and more, dito lang sa pinakabagong travel show na may hugot. Only here sa friendly paradise ng Palawan, El Nido. Lost Boy Adventures.